wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day. Alright, good day mga lads. And so ito na yung part 2 ng pag-ayos ko dun sa sumasabit na caliper ko dun sa harap. Dumating na rin yung aking bagong bracket. So kararating lang niya. Ganun pa rin yung bracket na binili ko. Wala namang problema to. So maglalagay na lang ako ng spacer. Pero kung medyo ninipisan sana yung dito, okay na sana, hindi na sana sasabit. Bumili na rin ako ng spacer para dun sa yung malalaki butas. Pang 12mm yata to. Ito na siya mga lads. So kakalasin ko muna yung caliper. Ayan na. Hindi ko siya mapantay-pantay kaya yun. Nangyari. Malaki na yung nakakaltas ko. Pwede pa naman to. Kaya lang papamasin shop lang para pantay talaga. Pero hindi ko na pinamasin shop na bad trip kasi ako eh. Ayan. So bago ko ikabit yung caliper tsaka yung bracket, maglalagay muna ako ng spacer dito. Isa lang nailagay ko mga lods ng spacer. So magta-try muna ako ng isa kasi pag dalawa pala medyo makapal na siya. So isa lang kasi maliit lang naman yung sumasabit doon. Halos pintura lang talaga yung sinasabitan ng gas-gas. Kaya isang spacer lang pwede na yun. Ikakabit na natin yung bago. Nakakatetano na to. Natin kung may sabit. Ito, dito ako nagka-problema mga lods. Ayun na, dun sa part na yon. Diyan ako nagka-problema nung una. Kaya ako siya kinikilan. Kaso palpak yung kikil ko. Tingnan ko kung medyo lumuwag na. Ayun, wala na siyang mga lods. Okay na yung isang spacer lang. Kasi talagang hinalikan niya lang naman yung caliper. So pag nagdagdag ka ng isang spacer lang dito sa kabila. Ayun na, nandun. Okay na. Hindi na madadamage yung caliper. So ganun lang pala. Okay na siya mga lads. Naikabit ko na yung bago. Balikan ko na. Nagpakapagod pa ako kung hindi ko na sana ginawa yun. Hindi na ako napagod. Hindi na ako hinika. Hindi pa ako gumastos. Magkano din yan mga lads? Yung bracket na yan. Nasa 500 plus din yan. Bracket pa lang yon. Sa iba nga 1,000 mahigit eh. So bumalik na siya ulit sa dati. Then yun nga, yung naidagdag lang ito yung washer na isang piraso nandiyan. Halos hindi nyo mapansin kasi isa lang yung dinagdag ko. Ayoko nang dalawahin, masyado na makapal, parang mako-compromise naman yung ito fender. Ayun yung disadvantage niya mga lods pagka nilagyan mo ng masyado makapal. Dito lalayo, magiging ganyan. Napansin ko medyo lumayo ng konti, pero konting-konti lang. Mahalata mo siya pag lumayo. So isang piraso lang yung nilagay kong washer dito. Para lang hindi kumayod ng todo dun sa caliper. Okay na sa akin yung natanggalan siya ng pintura. Huwag lang makakayod pa ng todo. Titignan ko na lang kung kakayod pa. Meron pa akong isang option na gagawin. Tatanggalin ko yung pinagkakayudan niyang tatak ng RCB sa mags. Meron kasi dyan Napakita ko sa inyo. Ayan kung makikita nyo, yung tatak na tubeless. Hindi masyadong kita. Yun, yung pinaka T, tubeless. Masabit doon. Tapos meron pang iba. Ito. Yung logo naman ng Racing Boy. Yan sa sumasabit ng bahagya. So kung sasabit pa rin yan, ang gagawin ko yan. Kikikilin ko na lang yan, yung tatak na yan. Kasi wala namang maitutulong yung tatak na yan. Tatak lang naman yan. Ang importante sa akin, hindi masisira yung pyesa. Yung tatak na yon, okay lang naman mapudpud ng konti.
pupudpurin mo lang, so hindi na siya sasabit. Pero tinignan ko naman, hindi na siya sumasabit. Maganda rin sana yung ideyang nauna kong ginawa, kaso nga hindi pantay. So kung sa machine shop sana, kung pantay, kakaltasan lang yan ng mga 1mm, mas okay sana. Okay naman na ako dyan, binalik ko lang sa dati. Ganun na rin yung pwesto ng hose ko. Ayan. Okay na siya. Ayan siya ngayon. Naka ako ngayon, naka open pipe na nakabusal. Ayan. Goods na siya mga lods. Nag-test ready na ako sa labas. Nag-ano pa rin, medyo parang bago pa rin yung brake pad niya. So, may friction pa rin na nangyayari dun sa pad at saka yung disc. Pero hindi ganun katindi. Hindi kagaya nung kinaligot ko yon ang tindi. Ngayon, bumalik siya dun sa parang kakabit lang. May friction ng konti. May free wheel pa rin naman siya. May kumakaskas lang ng konti dun sa brake pad. O katagalan naman, mawawala yon kasi kakagamit, kakapreno. Mababawasan yung brake pad niyan kasi parang hindi pa bawas. Sa likod na ito mga lods, napakaganda ng play ng ano ko dyan. Disc. Yung gulong ko dyan, napakaganda ng play niyan. Dito lang sa harap ang may friction na nararamdaman ng konti. Pero mawawala din yan pagka gamit ng preno. Ito kasi yung disadvantage ng caliper na to, yung R1. Medyo mahirap siyang gawing free wheel. Hindi kagaya ng dual piston lang na nasa isang side. Madali lang siyang i-align. Ito, mas mahirap ng konti i-align tong ganitong caliper. Pero dun sa likod, i-align ko siya ng maayos. Maganda. Ito yung medyo kahirapan ng konti. Pero, pag nagawa mo naman, okay naman. Napakalakas ng preno. Yun lang mga lods. Sinare ko lang paano ko siya ginawa ng paraan para hindi sumabit sa caliper. Kung naisip ko lang sana nung una pa lang na lalagyan lang ng washer doon, pwede na. Hindi ko na sana kinalkal pa yung bracket. Sabi ko nga, nagpagod lang ako. Tsaka gumastos. Huwag na lang gagayahin ng iba pa dyan. Ipa-machine shop nyo na lang para mas maganda. Medyo kasi yan. Yung caliper na yan. Mahirap i-align ng konti compare dun sa ibang caliper. Yan, so ride safe sa lahat mga lods. Yan. Mag-ingat ang lahat. Peace.